up against sa Aurora. So rematch to na nag-grand finals dun sa ating Dream League. Ayun na nga, from championship to laglagan. Oo, diba? Elimination, no? Well, di natin talaga masabi yung Dota. Masyadong may mga may mga times na talaga nagcho-choke, no? Mahirap. Parang hindi mo masabi na sino talaga yung mananalo, no? Kahit yung sobrang one-sided na ng odds. Pero we'll see. Head-to-head tayo dito sa ating game. Tingnan natin kung sino nga ba yung ating head-to-head dyan. Akala ko si Parker eh. Uy, hindi nga talaga. Iba pala yung kanina pala. Si Taylong naguto. Taylong XM. BCM siguro. BCM? Ay, hindi. Parker na to. Kaya stand-in eh. Lagyan mo na sa head-to-head dyan. Hindi, baka stand-in naman sa kabila. Ah, hindi. Parehong talagang nasa teammate na talaga. So, WS and 33 para sa head-to-head natin na... Pick dito. 33, ulit eh. I mean, basta hindi Doom. I think mas okay yung performance niya. Or WS naman unti-unti na namang pababa na naman yung nagiging performance. Yung napapansin ko kay WS. Ito hindi ko pa kasi nako-cover to. Itong panahon tingin mo to Hindi ko pa ito na timing na ma-cover this PGL. So, nung nakaraan naman, parang okay, Team versus WS, di ba? Yung mga ganyan-ganyan. Si 33, same goes pa rin naman, no? Parang same pa rin naman yung nangyayari, pero iba lang yung carry nila ngayon. So, we'll see. Priority pick, Shadow Demon, makukuha dito ng Aurora. Lumabas Katakas ko, hindi lumalabas yan, pero siya man lang ang sagot. Kailangan ng isa pang Shadow. So, bans nila, ineliminate na nila si Mars. Since hindi nga sila nagmamarch, no? Tanggalin mo na yan sa equation. Matik yan, baka kunin pa ni WS. Ang iniisip ko dito, like, ila-let go pa ba na rin ng Tundra yung, tawag dito, Batrider na, sige, open mo lang kasi parang pwede pag Batrider ang Aurora. Nasa kanila naman si SD. O hindi lang talaga Batrider enjoy si, Yun nga. WS. Baka si 33 ang kumuha since second pick sila dito, no? And alam mo naman yan, 33, no? Kahit anong kasama, talagang pinipilit niyang Batrider. Well, pwedeng gawin dito ng Aurora yung ginawa ng Liquid sa kanila. SD Oracle. Sabagay, lumalabas na nga si Oracle no? Mga bat abuser kasi dito, isang Oracle lang talaga yan eh. Grabe din kasi talaga yung win rate ng bat even nung last tournament, parang kapag kayo may bat, ang taas chance manalo eh. Ano ba meron dun? Like, ang binibuild niya naman, yung sustain. Yung bearing, diba? Ganyan bearing din, it's either magka-crimson or pipe. Hindi pa nga minsan nila-rush yung blink. Madaya lang rin siguro yung niya. Yung facet, no? Tsaka yung sticky. Medyo mahirap din siya mahuli. Asan si Juice? Wala po, boss, no? I mean, hanggang finals wala si Sir Jules. Siyempre, sinulit din talaga. Alam din talaga kung kailan isa-set ang mga date na. Magaling. Teka, kailan ba yung mga last day ng tournament? Yan. Ang haba nung break na. May 6 days break tayo, pero doon ako gagawin kong 8 days break. Galing mo. Magaling rin talaga timing. Sinulit parang long weekend sa kanya, isang buong week eh. Pero yan, back to pick na tayo. Centaur, open ba? Open naman. Batrider, binana. Inisip, hindi na para ibigay Hindi na para ibigay pa. Kahit sabi mong, may SD kami, it's a no-no. Wala, hindi mo pwede bigay, no? Lalo hindi mo kabisa. Siguro kung mga liquid yan. Sige. Pwede. Yan, mga hindi nag-oracle. Siguro to, baka mag-Phoenix lang yung Aurora. So, mahirap din talaga bigyan ng, alam mo yun, na solid hero si 33. Talagang nagpe-perform yan pag matino yung hero niyan eh. Sabi mo, bigyan mo siguro ng mga dum-dum, pwede pa. Oo nga eh. Well, yun na nga, ban na siya. So, baka next game na lang ito ma-open. Pero Ursa Waray, so... Timber ba to? O anong Centaur? Timber, Centaur. Magba ng Ursa di ba? Usually mga ganun yung mga off-lane. Pero instead, Warlock lang muna yung kinuha. Support hero. Muna, ayaw nila palugi, no? Gusto ko support. Gusto ko drop golem. So ito, bakit na yung Centaur? Pero since nakita nila yung post 5, no, for WS siguro, pwede nang i-open yung hero niya dito. Kita na yung post 5. Pwedeng Timber. Yun nga gusto ko sabihin na yung both offlane naman na to, enjoy din naman ng Timber lately. So, baka ito yung pwedeng, Brewmaster. Brewmaster, Kumbaga same thing, no?
Gusto ko rin to, no? Control na rin, at least sa team fight. Tapos kumuha rin sila another, disable plus burst. Malakas pa sa leaning, no? So, looking good yung naging 3 heroes ngayon for Aurora. Itong Thundra, di pa natin masabi, dalawang support pa lang to eh. At least ito yung Aurora, may isa ng core, and kung titignan natin sa lane, kahit papaano, parang okay naman na to. Mag-gyro kaya si dito? Parker, no? Parang pag-gyro, goods yung gyro dito, no? Gyro Warlock against dito sa Brewmaster, no? Isang pluck. And pag kasi siya, hindi, pwede naman siya mag-crimson, no? Pero usually, Aghanim naman talaga yung priority ng isang Brewmaster. Ayun yung binuff talaga sa kanya ngayon eh. Dati yung mga nagiging answer minsan sa Brew, no? Like yung iba, Sven, gawa nga na nakiklear din agad yung split. Pero kung lane pa lang titignan mo, parang Gyrocopter nga talaga yung the best. Pero to, wala namang bago dito, no? BZM. So, kukuha sila dito ng Tide. Magta-tide ba si 33? Since wala na rin namang Ursa Waray, no? O baka center lang din nga talaga, no? Basta may isang frontliner na pang team fight, no? Setup dito sa Cataclysm ni Invoker. 4-3 loss. Pantay lang, ha? Di ganun kaganda pa yung stats for Invoker. Si Underlord lang nabura sa mapa, no? Wala, Zero wins pa rin yata yung hype na yan, Hindi na nga masyado pinapansin eh. Pagka na no choice na lang tsaka na lang lumalabas si Underlord eh. Pag naghahanap na lang ng sige, hanap tayo pwede mag-team fight item. Si Underlord, no? Pero ito, last pick 33 ba? Yun ba yung gusto nyong gawin? Well, pwedeng last pick. Last pick kay Parker to, pwede to. Parker, no? Like, lamangan nila yung carry. Unless naisip nila na baka ilan lang yung hero ni Parker. Eto, kumuha na ng hero nga ni Parker. So, okay din naman to si Luna. I mean, parang Gyrocopter lang din in a way, no? Merong skill-based na damage, Lucent Beam. So, pwede maka-pressure against Brew. Yung niya pa, no? Yung helicopter niya na, siyempre, against sa Brewlings. Oo. Then, Glaives na rin at the same time, diba? So, parang same din na talaga ng concept with Gyrocopter. Pwede mo talagang mapatay din agad yung mga Brawl split dito. Pero now, Void Spirit. Then nawala na kasi yung Void Brawling. Nilabas nila dito sa Void Spirit. So, para pa nag-split na kompleto pa rin yung magkakapatid. Tinakwil na to eh. Si Void Brawling. Wala na eh. 3 na lang ulit eh. Si BCM nung nag-pick ng Void Spirit, parang na-challenge siya. Umayos ng upo eh. Pagka-pick eh. Ilang beses na na-experience daw. Pag invoker siya, Void Spirit katapat ka talagang damdam niya eh. Yung lugi sa CS, Void Spirit yan eh. Ang hirap nga lasitin yan. May paglasitan, pero carry roll lang kulang dito sa Aurora, while Tundra 33 talaga yung condition nila, no? Centaur, Tide, worst case baka mag-Underlord na nga. Ako okay na ako sa Aurora, tanggalin na lang yung Centaur Tide. Kasi kung sabihin mong mag-end up na sa mga Underlord or Timbers, hindi naman ito yung hinahanap mong setup para sa Vokor, diba? Yung control na yung na-expect natin. So, ba dun? Inuubusan na si kuya mo Bichon, ha? Well, lately, dumami naman yung hero pool niya, no? Siguro talagang, nahihiya. Wala pilitan. Hindi, topic. Ito gagamitin mo. Pero pwede hindi, mahirap mag-Medusa, no? Since may Invoker, pero pwede pa rin. Tinanggal nila yung Timbersaw. Chamberjaw. Okay, so nakakatakot nga naman yun. Mamaya, wala silang pandil, no? Para di na lang din daw mahirapan sa lane si dito. Si Vision. Sa bagay, pareho palang stand-in dito, carry. So much lang pala talaga to. Kumbaga sa odds nga, dikit lang, no? So yun, direct, no? Lapagan kaya natin. Ano, tingin mo dyan? Ang maniac ni Rapi, kada game 1, puro under. Tama naman, game 2 over. Nangyayari. Iba din talaga si Rapi ngayon. So, LS ban. Naubusan na talaga. Yun yung mga, na-pick na ni Vichon, no? Grabe yung data nila kaya, no? B2 na. Ano na lang? Weaver na lang ba si Vichon? Saan na lang kaya mag-gyro? Sa bagay, safest hero to choose. Yung Wind Ranger, okay. Wind Ranger? Pwede na, at least range hero pa rin yung na-secure niya dito. Kung sakaling mag-end up nga ng mga Tide. Paano hindi ka naman yung sobrang lugi sa lane, no? So, 33. Si Shaman kasama niya. Ano ba? Wala na nagbe-blade mill na opening.
Usually, yun yung mga counter dyan sa Wind Ranger eh. Okay, Tide Blade mo naman. Blade Mill, no? I think okay pa rin naman si Tide. Pero Underlord, same thing. Hindi lang talaga nga siya yung... Ayun na nga. Ayun na, Tide Hunter. Gusto mo na lang talaga yung may setup na rin sa Cataclysm, di ba? Oo, number 1 talaga. Ewan ko rin bakit Timber. Well, nakakalito rin talaga kung ano ibaban mo dyan. So, they end up picking Tide. Okay, ito sa setup, no? Well, 33, alam mo naman yan, pagdating sa team fight, talagang tansyado, no? So, siguro doon naman yung parang advantage sa part ng Tundra na once na magkaroon nga ng magandang setup, parang andali na yung panalo ng teamfight, ano? Gawa nga ng ang ganda ng mga follow-up na damage. Oo, parang solid yung teamfight nila. May Warlock, Luna, I think mag-a-ags rin yan. Possible, no? So, yung burst nandyan, BKBs. May BKB naman dito yung ano, Void Spirit, mapoforce pa siya mag-BKB pag ganyan. Or ANDs, at least. Iniisip ko na lang like Brewmaster, ano ba yung kasama ni Brew? Sa bagay Shadow Demon naman. So parang okay lang din naman siya sa lane dito. Parang same thing naman kay Parker dahil Warlock naman din yung kasama niya. Parang lanes, wala naman yung malulugi talaga ng sobra. Siguro sa CS na nga lang magmamatter. Like ito yung Voker ano Void talaga. Spirit, no? Medyo mahirap, lalo na Mikoto. Alam mo naman yung dominating yun sa lane. Basta may advantage siya sa hero. So let's see, BCM. Usually naman yung invoker niya, laging behind eh, no? Talagang bumabawi lang mid to late game. Madali na kasi talaga kontra si Bokar sa lane, no? Yun talaga yun eh. Pero tingnan natin. I mean, drop-wise tayo dito. I'll go for Tundra. Ako din. Gusto ko team fight, sobrang solid talaga, no? And syempre guys, no, do help the stream by sharing the live dahil madami pa tayong i-cover dito. Second series pa lang tayo. Medyo na late lang dahil nag-game 3 nga yung first series natin. And etong second series, di malabo na mag-game 3 ito, no? Match lang to. Pares may standard. Pero ito pa nga ang ating prediction group chat. No, scan nyo na yung QR code para makasali na kayo. Meron tayong mga giveaway dyan every playoffs. Yan. Baka mamaya may pag-giveaway. Check nyo na lang din, no guys? Baka kayo pa yung manalo dito sa ating pag-giveaway. 33 tsaka sa 30, no? BZM. Tingnan natin, no, kung continuous ba ang kanyang invoker dominance. Pero agree naman ako. Parang patando din ako dito. Nakita ko naman na to na yung Invoker Void Spirit, like kapag nalulugi si BCM, nakaka-recover pa rin. Hindi compared sa mga ibang nag-invoker, minsan yung invoker talagang shutdown na talaga. Ito si BCM. Galing, talagang nakakahinga pa yung invoker niya. May times pa nga na kaya niyang sumabay sa Void Spirit sa lane. Oo. Depende sa gising. Pero ang ganda rin kasi nun, Poly, yung build ngayon na invoker, no? Yung Meteor, grabe, nakapag-farm talaga. So, kailangan dito paghandaan ng Aurora yung stock sa triangle. Mostly dyan na lang siya kukuha ng pambawi, no? In case na malugi nga siya sa laning. Kailangan galingan na lang talaga ng Aurora. Like early pa lang, no, parang gusto mong andan na agad yung aggression ng Aurora dito. And mag-i-start yun, most likely, dun sa Void Spirit. Or pag nag-6 yung Brewmaster, diba? Yeah. Gamitin yung mga big spell. Pero same thing din naman sa side ng Thunder. Like Ravage pa rin naman yan with Tide, no? O hindi naman yung gusto mong iwasan. Parang compared lang din sa Primal Split ng Brew. Maganda pa doon, merong Sunstrike. No, additional damage. Pero sa tingin ko si % bias? Parker Is that ang what you're telling me? mapupunuan dito. In all seriousness, I think this hero has like no Pa-prioritize counters, dito ng Aurora. Ah, in my opinion. Kind of good, like just blind hero. I think there's always a purpose in the game. Lane is like decent, you know. It's overall solid hero, I'd say. All right, that's a lot of positives. Let's talk about a dog hero. Wind Ranger, you're in an elimination game. It's all on the line. Last pick, Wind Ranger. Walk me through that one. I mean, it's just in memory of Nightfall, you know. It's like his favorite hero. You know, shout out to Nightfall. We picked this for you. Hopefully, VTune can live up to the hype. Absolutely incredible. This is potentially the least informative interview we have done yet here. You're not giving me anything. I love it. That is a coach's job. A lot of people get it wrong. All right, last question for you, for real. Okay, we asked you this before. What's the best case scenario for your team? The panel thought your draft was a little weak. They thought you had a lot to do. What do you want to happen? What did you tell your boys before the game started? All right, guys. Mid is going to be like a 7-3 matchup. Void Spirit versus Invoker. Easy. You play through mid. Void Spirit is going to get 6. We're going to keep constant pressure on BGM. Heroic did it before. Tai Long, his Void Spirit, did the same thing. Actually, no, it was Beast. But anyway, same thing. Doesn't matter. Brew is going to get 6. We're going to play through bot. You know, top Tide versus Wind Ranger. I think Wind Ranger still has a slight edge. We can play through top as well. Many options, 3 lanes.
take your pick, snowball the game, easy game. All right, easy game. Let's get right into it as we see game one. Yung dali sabihin. Pinredict na. Si Rapid daw ng Aurora si KP. Kabaliktaran daw yung nangyayari. Kumbaga, ang daking sinabi, no? So, paano mangyayari doon sa game sa lane, kung paano yung approach nila. Ewan, pero yun na nga. Pag-usapan naman talaga, Void Spirit. Winning matchup naman yan. Pero yung interesting na sa interview doon, yung Wind Ranger. Favorite kasi ni Nightfall. Yun na nga, di ba? Props kay kay Nightfall dyan. Well, kaya naman talaga ni Vito. Yung mga recent standing niya kasi mukha siyang talong maglaro. Hindi, baka talagang dahil na lang sa, alam mo yun, hindi naman siya yung laging nagko-compete na sa mga ganitong tournament. Stand-in lang talaga. Pubs, no? Iba din talaga yung laro sa pub sa tournament mismo. Guys. Shoutout dyan, Facebook, YouTube, and Twitch. Happy watching mga boss. And good luck. Mamaya may ngaw yan. Hintay mo lang. Meron diyang mapipili sa mga ngaw-ngawan. Wala pa nangyayari kasi, no? Hindi ka pa na-experience yung bida-bida coach. Bida coach. Hindi, kahapon pa lang naman nag-start. Kahapon wala naman nagbida-bida coach dyan. Ayun na nga. Kanina may nakita ako sa series nila JB. Meron pa? Tulog kasi ko a little bit. Busy. A little bit, umidlip kasi ko eh. Kasi Na wrong info ka, no? narong info ako nung may tamis eh. Nagulat nga ako nandun siya. Kala ko kumakain ka rin kasi kumakain siya kanina. Nakita ko siya, kumakain nga siya dun. Pero hindi na naman ako na kumain. Inisip ko, hindi maganda ako sa buti tumambay na muna ako sa streaming. Tapos ginat ko nga sa TV, kinakausap sa TV. So buti nagsabi sa JB, dito siya wala. Yun nga, 5 minutes before sira ulo. Pero yun na nga, under or over ba? Maniniwala ako kay Rappi. Maniac yan. Under game 1 lagi. Game 2 over sagad. Birthday pa rin ni Rappi, guys. Yan. So baka ito naman na talaga yan. Pero tama ba siya sa first series prediction? Parang mali ata eh. Mali. Di ba sa Maniac lang? Maniac nga eh, di ba? Oh, maniac na lang yan. Pero prediction, alam niya na yan. Sunstrike! Ooh! Baka na-report, no? Parang na-report. Baka may nagche-check yung like nabawasan yung mana, di ba? Yung mga ganun yung ibang team eh. Pero Mira dito, don't tell me he'll die. Another set of Shadow Word. Tier 3 tower. Andyan yung Tango? extra regeneration. Ayaw tumango, boss. Tumango, boss. Hayaan mo na, pero patay siya dito. First blood para kay Whiteman secured. Atid yan ni Kuya Nick, no? PM na kayo sa Kuya Nick's Facebook page. Kung may tanong kayo about sa lapagan natin, 24/7 pong may sasagot yan, mga boss. Ganun lang, no? Sumolo XP si Whiteman doon with first blood. Nagkaroon pa ng extra page yung libro niya. Ang sarap dito ni Mira doon, no? Like, umikot-ikot na lang, no? Nabalyo. Yeah, baka gusto ko pa, tinakbo na lang niya. At least walang XP, no? Kahit mamatay na siya. Pero to, manlalaban naman si Mira dito. Galit na galit. Pero titipian na naman ni Whiteman after the disruption play. Outbreak siya dito, boss. Pero extra careful siya, ha? Pag nabigyan siya dito, wala siyang TV, boss. Ay, kamusta si Luna against... Uy, 18-9 si Parker, pare. Ibahin mo, stand-in na Parker. 8-4 lang, pero mas lamang pala yung in terms of CS, no? Like sa bagay, naiwan kasi, di ba? Hinatak kasi ni CSD. Oo nga, nakulangan ng creeps pala, no? Pero ayun pa man, free farm parehas ng carry natin. Yung mid matchup natin, alam na yan. Given na yan. 70-30 nga daw, sabi ni, diba, KP. Pero ayun, kung mapapansin mo Invoker, parang hindi siya masyadong iwan. Gets natin na talagang ma-out-level talaga siya dito ni Void Spirit. Pero hindi siya yung sobrang nagsasuffer sa lane. Parang may nag-gain pa rin naman siya no matter what. When pagdating naman sa gank, hindi ganun ka-solid yung hero ng Aurora. So pag tinulungan nila yung Void Spirit, pwede makareact dito yung supports ng Tundra. Siguro, like Shaman, no? Kung paano ba yung movement for this hero. Saan nga ba yung priority ng Tundra sa side lanes? Mukhang mid, hindi naman to yung magiging target nila. Unless, andyan yung mga rune, 6-minute rune, 8-minute rune. Pero isa siguro yung DC, tuloy-tuloy yung pag-stack ni Shaman. Like sulit yan mamaya no? Tide Plus Invoker. Invoker, Kahit sa baba kung gusto mo din mag-stack as Warlock di ba? Luna kasama mo. solid nga dito sa Aurora. Wala mag-detect ng stacks. Walang nga agaw. Hindi, siya na lang. Jakiro SD na lang. Yan. Poison. Poison mo na lang, tas dual threat. Pero iba na kasi build ngayon ng SD, no? Oo, yung... High level na yung disseminate. Disseminate na talaga. Lubog. Parang naghahanap na lang talaga ng instant damage. Kasi bagay, compared mo sa Shadow Poison, hindi naman reliable. Kailangan mabuild mo pa yung stock ng Shadow Poison. Ayun, talagang solid Insta. Pero itong aga yata. Talagang binubuli nila dito. Now with the Ice Wall connecting in. Kauri!
Kaya makaka-outrun naman siya dito. Siya abutan ng Shadow Shaman. Wala yatang extra, pang cold snap. Cold snap eh. Uy, nantay ko yung cold snap eh. Wala eh. Tsaka medyo likod yung ice wall. Kaya nakalakad agad si Jakiro. So, dalawang TP na wasted. Pero sa tingin ko, mag-stay na sila dyan, para sa power room. Alam ko na. Feel ko naka-reading skill ni BZM kasi nung time niyan. Sunstrike Forge. Aha. Dumating, ng ice wall. Siya Siyempre lang yung cold timpla, hand. no? Siya lang yung pantimpla niya. So, yun. Pero Mikoto, kung kukontest siya ngayon, kulado siya. Meron naman siyang stick. Kaya ba? Andun naman si Mera with Disruption and he'll secure the Invis rune. So nakapag-refill ng bottle si Mikoto dito. Now Sunstrike, not sure where. Pero that's gonna be Whitemon in big trouble. Astral Step to kill him. Patay dito yung Warlock. Now Ari dito. Trying to fight back. Sino ba talaga yung target? Naguguluhan ako. Jakiro yung ginagawa nila. Tinang namula. Hindi lang enough yung damage dito, no? Ubus na rin yung mana ni BZN. Tingin mo tinamaan o hindi? Parang tinamaan eh. Tinamaan talaga, hindi lang enough. Not enough lang talaga. No? Kala ko hindi tumama eh. Kaya ganyan pa rin yung buhay. Kung baka tumama, patay eh. So yun na nga, nakakuha ng kill Mikoto. So meron siyang charge dito na earn. Gusto ko to yung ginagawa ng Aurora. Like talagang nag-focus sila dito sa may mid lane. I mean, advantage eh. Void Spirit lamang. Mas lalo mo ipe-pressure si Invoker, diba? Low level pa. And mahirapan nga communicate dito yung mga support. Yun naman sa Ari, talagang continuous lang yung pag-stack niya. In 7 minutes, kaya ano na to? Yung WS, priority nila. And ito na kasi Whitemon, mapapa-connect na nga lang din dito sa may mid lane. Shadow Word just trying to protect BZM, and after that spell, good thing may wave blocking the Remnant play, pero Mikoto dito, they found him. Not sure if they have enough against the Void Spirit. Medyo makunat yan, no? Full HP. May Resonant Pulse kanina. So, andun yung Health Batter. They might settle for Mira instead. Andun yung Cold Snap. But again, lacking for the follow-up. Instead, BZM dito is gonna be in trouble. Good Tornado. Just trying to control Mikoto right now. Good 8 Remnant. Shadow Word sustaining BZM. Plus the Magic Wand. Not gonna be enough though. Still dead. Fatal Bands? Mira, mukhang alive and well pa rin naman siya dito. Wala nang extra damage. Medyo Focus party naman ng Aqua Smash. Ay, parang sakto, meron na palang Javelin, no? Kaya pala mahapde. di ba dapat tinuloy niya kahit tinaman ko siya Aqua Smash? May Javelin siya. Oo, may Javelin. Hindi ko Ba't tininto niya? Kung naman Ravage yun, no? Wala. Ako kala ko, wala siyang Javelin. Kaya hininto niya, tinamaan siya ng Anchor Smash. Bali wala pa naman yun, no? May extra damage pa rin. Swertein ka lang, pero ito, Whitemon hindi sinuwerte. Inabutan ni Mikoto, and that's another kill for Aurora. 3-1 on the board. Medyo maganda ang early ng Aurora. And ito na yun, yung Brewmaster high level, diba? Up na yung ultimate. Ito na yung stack, diba? Kill ka lang. Shadow Poison na yan. Ayan na nga. Tulong lang. Well, siguro dahil nga sa build ni Mira, no? Alam niya, walang mag-i-stack eh. High level ka nga yung poison. So, ayaw niyang garapalin, ha? Ba't sa'yo na yan? Soloy mo na lang yan. Yan. Sabi mo kay Mikoto, doon ko na sa mid, Mikoto. Saka na to. Sarap. Radiant's bottom tower is under Yan. attack. Nga, may stack dito. Well, protected naman yung triangle dito ng Tundra. Kasi nga, kita naman na yung potential, no? Na pangagaw. And hindi pa naman nila kukunin to. Ewan ko for BC, hintay niya yata yung Meteor. Yun na lang muna yan. Gets naman natin to for Thunder na kung bakit passive pa sila. No? Like hero-wise, hindi naman talaga ito yung maaga mag-enable. Talagang item muna yung inaantay nito. Compared sa Aurora na andun lang yung spell, kaya talaga nila man-pressure. And even yung objective, dahil nga high level Jakiro dito, level 5, level 3 Liquid Fire. Ayaw rin nilang magkaroon pa ng team fight talaga. Gusto ko yung decision dito ni Parker na pure lang siya. Jungle, alam mo nakakahinatnan mo pag domain ka pa eh. Yung skill build nga niya, talagang level 1 lucent na lang. Hindi na natin tinry lumaban-laban sa baba eh. Alam niya rin, si Warlock masyadong nag-focus dun sa mid, no? Yan. Ito naman yung meron sa Tundra. Like kung kaano kadali kumuha ng mga stacks yung hero nila. No? Si 33 muna, yung unang kukuha dito sa may ancient stack. So baka kapag kami hammer na si BZM, siya naman yung mag-take over dyan. Ano pa rin? Tutuloy-tuloy lang nila. In 10 minutes run. Nandun na si BZM. Tide, ha? Okay. Mahirap pa. Wala rin namang Ravage dito. Amplify damage din yung nakuha ni Mikoto. Pero andun yung combination with the Cold Snap Meteor. Kaori dito, surrounded. And easy pick of BZM. Good catch yung ganawa na dun, Pwedeng lumalapit-lapit dyan, sir. Pressure sila, 10 minutes.
Try Mid. lang nila dito, papareact lang sila pero may amplify yan si Mikoto. Siguro. Gusto rin lumit siyang XP ni Terry, no? Since ano na siya, pa 8. So magkaroon ng Ravage dito. Okay, initiation. Nandun naman, pampoke. Sakit! Shadow Poison kasi, boss. Hindi naman dispellable. Talaga. Pag nasampuan siya, talaga naman, no? Sakit, mamaya yan. Sila bigla yung atake dito, no? Sila yung makakasulit ng catapult. Ganun yung ending. And WS, di ba? Siya yung ko-connect dito sa may mid lane. And nandyan yung mga pick ult. Primal Split available. Same thing with Tide. I think 8 naman na si Tide, no? Feel ko meron naman ng extra point yan for Ravage kung sakali. Pero mukhang wala naman plano yung Tundra mag-defend. So another tower gone. Mau-open na palalo ng Aurora dito yung mapa for the side of Tundra. And pwede lang invade yung mga jungle side dito. The amplified damage will be committed. Ravage, hesitating pa sa party 33. Parang walang follow-up on the side of Tundra. Wala pa, hindi pa kompleto, no? I mean, farm lang muna. Talagang main objective, makapag-ags dito si, Invoker, si Luna. Magkaroon na rin ng item, no? Hindi naman iwan dito. Si Luna talagang, hindi naman siya na-touch, eh. Maganda lang talaga ginagawa ng Aurora. Ini-invade na nila yung jungle ng Tundra. Ang aga din, Midas din pala si Brewmaster, no? So talagang alam mong mag-i-scale yung Brew dito. Now, smoke play for Tundra. Heading towards top. Baka gusto nilang kumuha ng objective kahit papano. With BCM's help, andyan yung follow-up. Kailangan na nila maunahan dito yung Wind Ranger, which is nakaramdam. Vision dito, umatras ni. Radiant are Scan pa. Na-scan pa nga, so mukhang ligtas na si Bichon dito, no? Kung hindi niya pa gigridihan masyado, ganda naman ang posisyon niya dito. Tagon-tago. Radiant's middle tower is Kapag under react dito yung attack. kampi niya kasaling gawin siya. Konting atras lang, magpa-fog na, di ba? Magkaroon dito eh. So okay, successful ang farm pa rin dito, tuloy-tuloy. Oo, yaman no. May point booster na, may Midas pa. Ginolo na. Maaga maging odds dyan, bro. Nakakatakot yan. And 33 Shivas. So di mo siya magpa-fight dito. Well, di naman masyado need, no? Si Shivas siya agad. Gusto lang i-amplify yung damage, yung mga spell damage nung teammate niya. Ganun siguro. Oh, since Eclipse, yung ito pa si Invoker. And Whiteman dito, makikita nga lang. That's Macropyre. 2 heroes found here. Di naman para maglaban si Parker, or maybe they will. That's gonna be 33 connecting in. Now, WS is here. Sunstrike, that's connects. Mamatay pa naman dito yung Jakiro. So, 1-for-1 trade so far. Maghahabol ba? 33, wala naman siyang shard. Ravage is up, pero di naman mag-commit. Medyo malayo yung teammate niya dito. Iba yung playstyle niya ni Tete. Active siya ngayon, no? Tumutulong. Holy, talagang every gank dito ng Aurora, matik, TP agad siya, no? Since Tide Hunter nga siya, potential baka magkaroon ng team fight. So, todo ba? Pero hindi, pwede pa rin sa pipe, ha? Ganun. Baka damage talaga habon. I mean, hindi naman siya yung sobrang armor game. I mean, guys, sa atin may Wind Ranger, pero hindi siya yung sobrang sulit na compared na pag may mga TA, no? Para mag-Shivas ka. Yung Shivas talaga niya lang dito, pang-amplify lang talaga eh, di ba? Ng damage ng teammate niya rin eh, sa Tsaka spell. Magic rin si VR eh. Like, kaso siya sa proc ng Maelstrom eh. Oh, they found another target. Ari dito. Yep, that's it for the Shadow Shaman. Mamamatay naman siya. Mikoto dito. Probably looking for more. Wala nga lang abutan for Tundra. Yun na nga. Wala, aggressive na sila dito. Lakas ngayon ng hero ng Aurora and 14 minute. gusto niya i-force, no, yung mga ultis dito ng Tundra para, alam mo yun, pag na-force tapos hindi naman naging successful. Uy, teka, lalaban sila dito. 33 charging in. They have enough heroes to try and fight this. Kaya nga ba talaga? Do they have enough damage? Whiteman dropping already down to half HP. They are going in. Where's the Ravage? Currently still holding for it. Macropyre will be able to bring down the ward up without dropping anything. And that's gonna be 33 down to half. Primal Speed will be committed for the Brewmaster. Controlled heavily. That's for the Tide. He cannot escape. The body blocks coming in. Good tornado play, but it will be too late. They've lost the Tide Hunter right now. BZM probably next. With a Ghost Walk, do they have detection? Yes, they do. With the DOS, enough damage na rin to for the side of Aurora. Cleaning them up. 3 down for the side of Tundra. Masyadong hesitant si ano, no? Hindi niya mahanap yung perfect time para mag-ravage. Like, iniisip niya kasi yung follow-up eh. Hindi rin naman nagtitipi yung Luna. Siguro nandun si Luna, pwede mong i-ravage yun. Pero kung Sunstrike meter lang, hindi mo rin sure kung mamamatay yung kalaban. Especially, Bird Spirit yan eh. Pero ito, chaotic offering nila pag na. Mira dito, just backing away. Asan yung Sunstrike? 7 seconds down pa si Invoker. Aabutin yan. Naaamoy niya eh. Oh, may Fatal Punch. Peter Vance, nakikita yung Peter Vance kung saan na yung direction, pero nag-TP out. Nawalan na rin ng damage din na-attack. Fatal Punch. And na-spend nila doon yung chaotic offering once again. Now, look at Ari.
is getting soloed by Mikoto right now and looking for the right target, next target rather. Whitemon dito, abutan ba? Inabot ang Hustle Step. And no teammates right here for the side of for Whitemon. Arating naman si 33, a bit too late. Mamatay pa rin dito yung Warlock. Wala silang sagot sa ginagawa ng Aurora. Mikoto dito, gusto ko yung ginagawa nila na walang hintayan. Diba, tuloy-tuloy lang. Parang hindi nagkakasabay kasi like ito nagamit na naman yung chaotic offering wa. So kung lalaban sila dito na alam mo yun, Ravage, wala din yung magandang follow-up. Basta wala pa talagang agonims dito yung Invoker. Ang hirap tumingin-fight dito sa Thunder. Well lang, isa na lang na makulang dito na ginagawa ng Aurora, yung sa Luna no? Hindi nila mapatay. Which is top net worth ngayon, yung Luna. Oh, Kompleto na yung Manta style, if not mistaken, going for short sa kanyang next upgrade. level 14. Holy. Radiant are scared. Nag-farm lang eh. I mean, possible good call naman din eh, no? Na alam mo yun, hindi na siya sumama sa engagement. Pero yung decision niya hindi sumama, dapat ata hindi na rin talaga din kinontest ng Tundra. Oo, kasi Ganun din eh. yung mga Uy, may lubog. Eclipse, Disruption. Okay. And wala na magagawa siguro dito inside ng Tundra. They need to back away. Na Demonic Purge dito si Ari. Shackle, inabot lang illusion for the Luna itself. Sumamatay pa rin naman si Ari after this. And Luna, Wait na naman. Diba hindi nagsasabay-sabay yung ulti. Walang Serpent Ward, so laban na naman dito yung Aurora. Walang Golem. lagi may kulang eh, no? Laban na naman, no? Hindi magsabay-sabay. Ito na lang siguro nito. Sige, farm lang muna. 2 components na lang. 2 components na lang kulang dito. Meron siyang point booster. Konting kembot na lang, no? Tiis-tiis lang muna, no? Pero dito naman kasi din nag-shine yung Tundra, no? Kung paano nila nadadrag yung game na even pa rin yung nangyayari. I mean, kills, yes, lamang yung Aurora, pero looking at the network, 1K lang yung hawak ng Aurora dito. Tapos ang dun, nagkaroon yung carry ng kalaban, di ba? Di ba pa rin yun? Like, okay pa rin yun sa side ng Tundra eh. No, sacrifice na muna sila, ganun. For Totoo. protect 1 talaga ang nila dito, strat. Yung sobrang effort na nang ginagawa ng Aurora, eh, di ba? Na kung paano nila i-pressure, hanapin dito yung mga heroes ng Tundra, pero hindi nila mapigilan yung pag-i-scale pa rin dito ng mga core heroes for Tundra. Pero parang mas okay siguro kung ginawa ni 33 yung Ags type, no? Kung sila ma-prolong nga yung laro dito, no? Pero Tignan natin kung gaano magpe-pay off to. I mean, once na mapatama mo talaga, pwede talaga. yun nga eh. So, Mjolnir for Vichun, going for BKB dito talaga dito. Alam niya, yung timing dito ng Tundra dapat kasabay rin ng BKB niya. No, baka ma-burst siya dito eh. And Sabagay. potential Roshan. Spell lang panlaban ng Tundra eh, no? So, BKB mo talaga patay na mo. siya dito. Ang crucial dito siguro Dire's yung bottom tower position is ni under SD, no? attack. Like pag Position may ni SD. binurse, no? Magandang lang, lubog. Then, kung sino yung kokontrolin ng brew ng Cyclone, di ba? Kung di pa nag-ravage, Cyclone mo yung tide. Ganun lang yun. Napaka-simple. Pero kung nag-ravage na, alam ka naman i-Cyclone mo pa yun. May comment, no? Oo. Diane Torres, check. Mga PM ko, pinagmumurakit sa. Check mo. Pag di ka pinagmumura niyan, ewan ko na lang. Minuro na ako niyan. Malamang. Ayoko. So, Roshan dito. Libre bang makukuha ng Aurora? Mukhang gano'n na nga. Ang layo ng heroes dito ng Tundra. So, talagang iwas lang. Habang wala pang Aghanim's yung Invoker. Aha. Wala talaga yun lang eh. Dodge lang muna, no? Timing lang. Nakakainis nga ito. Ang galing nung Tundra sa ganyan. Yung iwas. Iwas. Eh na naman, yung dalawang support nila. Diba? Nagkakat ng wave. Ginagolem na nga yun ni yan eh. Ni Kundi White Golem, Serpent. Sa bagay, nung last year pa to di ba? Yung Warlock Shaman na magkasama, gumagamit lang ng ulti para lang sa tao. Kaya nga, tinan mo, di ba? Kahit mamatay na, sacrifice lang para kay kuya mo Parker, the zipper, the zip man. And grabe yung habang tumatakbo yung oras natin dito, palayo ng palayo yung farm ni Parker dito ngayon. Wah. Kevin Dire's Ranger, bottom natin naman tower naman. is under attack. Nag-aagawan na kanina, lumamang na yung Andre. Effort dito and first ages. Asahan mo na to, yung first ages, iiwas pa rin yung Tundra dyan. 4 minutes pa tayong wala mo na magaganap siguro. Timing nila, second rows, dyan na sila babakbak, no? Oo, going for pipe, di ba? Yun yung mga antayin pa ng Tundra dito eh. Hindi pwedeng lumaban ng lugi, di ba? Ay. Grabe, talagang timing lang muna for Tundra. Tinan mo nga, nirarush yung WS na palager na dito. Lahat na ng offensive item, sige.
Waiting na sa BKB. Saan na naman yung shard dito? Aha, Tormentor, which is kung sa SD mapupunta, Ganda. much better, di ba? Demonic Lens. Sustain na rin yan in a way. Ganda yun. Ay, -1 agad sa Fatal Bounce. And, ay. Sunstrike. Putik yan, kala. Agaw ba eh? is under attack. Sa club siguro. Hindi nila pinakus pa yung division. Tsaka buti ka mo, wala pang ags. Kung may ags yun, kataklisim may babato nandun. Talaga. Ito na naman, nambuburawat lang si Ari dito. Nilapag ka na Serpent Wards. Oh. Kulong ka muna. Hindi ka naka-face boots eh, pero inabutan pa rin naman ng Mikoto afterward. And mamamatay pa rin naman yung Shaman dito. Pwede i-farmin yung Serpent Wards. Binabalagbag lang sila. Nakakainis yan. Parang ganyan yung ano. Pustahan next natin, you know? Patay. Lamang, tapos pupagaking ka lang ni Jules. Si Rapi nasa taas lang. Grabe. SF silog, di ba? Grabe mo, ang ganito nga yung nangyayari dito. And going for make lang dito si Whitemon. Maidas ka na rin. Ganun rin. Ito, dagger, wala. Okay, so priority nila dito yung pang team. Aware na sila eh na hindi, kailangan natin lumaban soon. Kung magpa-pipe pa siya, baka ma-late pa yung blink. Nakags na pala. Hindi lang kinata. Scanning. Ayaw lang Ayaw pala. lang. Gusto niya lang talaga lasitin yung ano, Tormentor. Baka may plano na mag-teamfight since malapit na nga yung dagger dito. Red Hunter and Ito, Aegis. nabili na yung dagger ni Tide Hunter. Itong BKB, mabibili na rin naman ng Leviathan. SD dito, kailangan niya mag-dagger. Uy, teka lang, mid lane. Sino yung nahuli dito? That's gonna be Ari. Hinirapan na ng Chaotic, offering into the Ravage play. Cataclysm on its way. Two supports done already with the Brewmaster held by the Shadow Shaman. 3 dead immediately for Aurora. There goes their combo. Finally, nakita agad natin, Perfect timing naman yung Poli. Sakto kakabili lang ng dagger. Kabil ng blink. Tapos- Nagkaroon agad ng opening. Sarap pa ng tower. Ano naman yung gusto nila doon? Wala yung ER, wala yung Void Spirit, no? May sariling galaw yung tatlo. Akala nila, no, iiwas pa rin yung Tundra. Ano ka, baliw? Pinain lang, no? Baited. Sila sa mindset na ginagawa ng Tundra, pa-feed lang, no? Hindi nila alam. Ready na. Alam mo na yan eh. Yung na-ravage yung dalawang support, feel ko may fatal bands pa. Ayun na nga. Nakataklism ka. Kailangan mabuhay ka dyan. Oh my God, grabe. Nintay lang talaga yung dagger plus Ags dito ni BGM. Solid na rin kasi yung teamfight nila pag ganun eh. Ari dito. Abangas. Bigla 2K networkless. Grabe, nakakainis, no? Iniwasan ka sabay tinalo ko na bigla. No? Eto na, Shadow Shaman. Mukhang mapipick off naman ng side ng Aurora. Wala pa naman blink. Talagang gigil na siya eh. Gusto niya na makuha yung blink niya kanina pa eh. Duma sabi na hindi lang talaga matapo doon. Grabe. At alam mo din talaga yung right time kung kailan kalalaban. Mikoto dito. Spotted. Ngayon, siya na yung takot ngayon, no? Sisindak na. And merong Atos going for flip near pa to. Yaman, bigla ng invoker. Talaga. Dumobble click mga naman kasi dun, no? Pero ang ganda ng ikot ha for Aurora. That's gonna be Whiteman spotted. Demonic Purge immediately over to BZM. Drops the tornado. Trying to escape. Pero wala na magagawa dito yung Invoker. He'll just buy time with the spell. Pero mamatay pa rin naman siya dito. Sunstrike dodge with the disruption. So SD dito will do live. Now 33 found. It's another target to begin with for the side of Aurora with the Cyclone. Making sure his teammates will be able to catch up. Andiyan the spell and focus fire 33 dito. Should fall, pero he's alive! Aabot na pa rin naman ng damage and finally he'll be brought down. Now Parker joining this fight, trying to sustain this team, pero andun yung Serpent Wards with the Shackles, controlling Mikoto. Mikoto dito jumps in with the Astral Step and looking at the Shadow Shaman. He's gonna be the next casualty on the side of Tundra. Now at least Parker, maka-disengage naman. Na-save your body sinod sila dito, Paul. Hindi nila kailangan iligtas si Invoker, eh, no? Hindi ko dati, hinintay nila mamatay, no? Tapos bawi na lang sila next fight. Sayang eh, nasayang tuloy yung Eclipse dito. Pero meron naman silang Ravage after. So Sila mag-smoke dito, no? nakabawi naman yung Aurora sa part na yun. Naibawi nila yung nangyari sa gitna. Naku, top guard sila yun. Hindi naman sila ready dito. Yung Warlock, walang Golem. Napatay na talaga si BCM eh. Wala na. Nahuli Iwan lang na si yan. Tide. Nahuli lang talaga si Tide. Ba, di lang na, Strategy siya dito. feel ko, di lang na talaga napansin ni Tide na, alam mo, naka-windwalk kasi yung, yung Yung brooding blue, siguro, yung wind. Pero Parker, Parker, si Parker dito, hindi ka na, awkward na yun eh. Naka-BKB-WR eh. Di ba, ang pagalitan ng 33. Oh, ba't di ka sumasama? Kanina ka pa, 24 minutes na.
Hindi sila na sumama, Poli, no? Ang pangit pa ng pasok. So, reset muna sila dito. Pero hintayin nila yung BKB muna ni Luna. Since nagamit nga dito sa triangle. So, mga ano yan, 60 seconds, 50 seconds. Di naman din masama na wala namang objective na next move for Aurora. Kakawala lang din naman ng Aegis, so yung next Roshan matagal-tagal pa. Pero to, Tundra, Ito smoking up. May Ravage, may Blink, may Cataclysm. So magkaroon na ng opportunity, no? Pwede talaga makaburst dito yung Tundra. First SD. Malayo si SD dito. Pag nagkaroon ng potential team fight, ang manliligtas. Gusto ko to, yung ginagawa nila. Like, pinapauna nila si Parker. Mataas night vision ni Parker. Yan, Tapos sunod lang si Tide sa kanya. Siya lang muna yung mangi-scout. Simbo, kaya yata mahuhuli Tignan natin. Courier Courier. nakita. Teka lang spotted. Instant Hex. Pero ano yung disruption? Ang ara dito will be the controlled. Ano yung Serpent Wards with the Ice Bat Macro to burn them down. There goes the Ravage. The Cataclysm will be right there. Taking down the Wind Ranger immediately. Now Mira dito is gonna be next. That's gonna be Eclipse for you. 2 down. And Bruce Split trying to bring down BZM. But can he even do it? BZM Tornadoes. And Ghost Walk. No detection left. WS. Meron ba naiiwan na Brawling? Or ito na lang yung remaining Brawling for WS? And mukhang yun na nga, WS dito will be able to break out! Walang tornado. Inabot ang Kalipnir! Di pa, kala ko Atos pa rin. Pero BCM dito, look at him. He's very low. Calls up dito, trying to stun up. Good defending blast to push him away. So BZM will survive. WS running still with Blink again. Nakapag-blink na naman yung Brewmaster. Paala na daw siya dun. Iba rin kasi inaabol ni Tag dati, pero grabe yung teamfight, no? I mean, pinauna lang si Shaman, tapos gamit na night vision doon. No, kita yung backlines, si WeAre talaga. The target, wala nang disruption eh. May error si SD doon. Wala pa naman masyadong binibitaw, no? Nilubog niya agad. Nagmadali Yung din siya nahuli eh. doon. Lahat yata yung yung Ravage, pero baka nakatakot, baka madamay siya, no? Ano ba nangyari? Na-ravage ba siya? Tinaman siya ng stun ng Ravage, ganun. Na-Ravage siya. So may, Meteor Hammer. So late, Cataclysm na, huli pa eh. kasi nagamit pa rin niya yung BKB niya. So late niya na-pop yung Leak BKB. na. Okay. Sinalo niya yung Eclipse dun eh. Yung duration ng Ravage eh. Uy, teka lang ha. Parker to. That's a big fish. Wala siyang BKB. 7 more seconds. They have the control for him. But can they burst him? Parker dropping. He's dead. Cataclysm will be there. But nobody will fall for the side of Aurora right now. They're looking for more. Warlock dito. Under the tier 2 tower. Mikoto won't continue. Pero possible, they wanted a bigger one. That's gonna be 33. Focus fire, body block, Shiva's guard, trying to slow them. Andun yung dual breath. Pops the Kraken Shell, pero 33 dito. Controlled by the Aether Remnant and a good shackle play for Vichun. 2 cores down for Tundra. Ano ba siya pumunta doon? Like, ano vision, no? Yung Aurora. Bigla na siya dinas eh. Oo. Like, gets mo naman siya, no? Uphill, malapit na yung BKB niya. Kaso nga lang, hindi pabor sa timing na gusto niya eh. 6 seconds pa? Yung BKB niya nun. Sulit. Wala rin Ravage. Mahirap. Ano ni Parker? Tamang balancer lang Hindi, Oo, magka-farm. 10 segundo na lang eh. Kailangan pa mag-farm. Pero ito yung ina-expect natin. Sayang. Second Roshan, yung lalaban talaga din talaga yung Tundra. Pero kung wala yung dalawang core, paano lalaban to? Unless kaya na lang i-buy time. Mukhang yun naman yung gagawin with BZM. Unfortunately, they jump on him. BZM dito. They found the Invoker. And that's a big kill. Invoker dead for 50 without buyback. So walang follow-up dun sa mga Ravage play. Yes, maboy na yung 2 cores dito. Pero enough nga ba to for the side of Tundra? May amplified damage sa baba. Nalugi yung Tundra sa yung disiplina, Poli. Nawala, no? Ang tagal ng kampi nila mag-respawn, tapos sa sobrang gusto nila maagaw yung Aegis or magkaroon ng info, sila interrupt eh. Kaso nga lang, nahuli nga si BJ, wala silang pang save dito. Ang bilis din ng Aurora na, alam mo yun, nag-tornado lang, biglang nagtalo nun dun eh. Binigyan niya ng chance eh, no? Dalawang agad, Astral. Wala. Kung ganun mangyayari sa Tundra, malulugi talaga sila. No ultis, parang basuri lineup nila. So kailangan nila refreshers dito. Especially kay Dun. Tide. Ayun yung pinaka-power spike ng Tundra, no? Yung double ults na meron man sila. Kasi pag may downtime nila, wala silang magawa dito sa Aurora pag wala silang ultis eh. Ito na, inabutan. Disruption. Eclipse dito, kinain na Mira. Pero ando yung Chaotic Offering for an additional disable. Brewmaster dead, Ice Pad backing away, 2 down for the side of Aurora. So Tundra dito still, nakakuha pa rin naman sila ng mga ganitong exchange, no? Nakakabawi pa rin. Tatlong malaking skill yun ha. Katak, Eclipse, Golem,
O, laban na naman yung Aurora dito. Based on ano lang to, sagutan na lang to, Polly. Pag walang ulti, laban. Pag meron, si Tundra. So, Ags pa rin. Talagang high ground defense and extra ano na rin to, control. Tormentor ata, Tundra. Sila makakuha naman this time. And yung shard upgrade. Sige, decent lang ganun naman. kasolid. Hindi yung sobrang gandang shard no for the supports. Pero at least may additional upgrade na kayo yan. Oh. And kay Ari naman pupunta. Ako na, manok. Kailangan recrap. Amplify damage to ha. Mikoto. Recrap ha, pero may BKB ba? Gusto ko to, yung ginawa ni Mikoto na kasi siya yung magpa-provide ng info. Kailangan niya dumive, no? Nag-A yung dis agad. Yun nga yung nung drop pa lang, kala ko BKB. So, Endis na lang pinili niya. So, lari na kung Uy, Spell. teka lang! Solo kill? patay! Kay B2 Iboy na, mo. grabe! Ibayin mo ang stand-ins ng Aurora. Nag-i-step up si Parker. Kung sino ka to talaga mag-stand-in sa Aurora, lumalakas eh. Malakas, no? Hit sino? Ano na yan, carry na yan. Hindi na mid. Hindi si Lorna. Makukompleto nga yun yung mga nag-stand-in gagawa ng team eh. Siguro, sino ba ang next stand-in sa Aurora? Pwede naman siguro yung offlane naman. Sorry no, Bichon. Post fight. Hindi, sorry pala dito. Napunta na talaga eh. Na-regular na eh. Na-regular. So yun, meron siyang... Hindi siya nag-Daedalus dito. Armor niya. Since nag-Chivas nga, no? Baka pero eh. may- Siguro kay Luna, no? Yun ang sagot niya dito. Solid naman eh. Kita naman natin yung damage niya against Invoker. Saka ganun nga, para sa tide na lang din, no? Kasi nga, nag-armor eh. Shiva's Guard eh. Hindi naman siya nag-pipe. Pero eto na naman. Eto na naman sa ano, split. Okay lang mamatay. Okay lang mamatay. Basta mapauwi Si sila. Whitemoon nga yun. Tinuloy-tuloy na lang yung Apiba. Alam mo yun, yung makaburaot talaga sa tower eh. Ayun yung goal eh. Siguro kinikwenta nila yan. Ilang seconds ba at time. Pero manlalaban sila dito. They found an opening. Pero wala yung ibang hero for the side of Aurora. But they have enough damage. That's gonna be Volker down. And Ice Pat dito. Where's the dispel? Umabot in this evil. That's gonna be Luna. Parker dito. Pops the BKB finally. Gonna be too late. He's dropping very low right now. And that's gonna be Luna down. Tide Hunter is the only one left. He'll drop the Ravage to take on the Jakiro. But that's the support only for the side of Aurora. WS still continues with the charge. Another stun will make it. There goes your blink. Thunderclap for the slow. Cinderbrew. Gosh, over to Vision. Pero Vision dito wants to continue. Wala pa naman focus fire. Pero now, makakataas naman dito si Tide Hunter. Oh boy na siya. Hindi na kaya. Walang pang break. Pero Okay na. nagamit yung Ravage mo. Gamit yung Ravage High Ground na to. May Aegis Aegis pa. to eh. 1 minute and tagal ni Luna. Worth ba na gamitin niya yung Seconds. Ravage para doon sa Jack? Hero lang eh. Si Jack. Siguro nung buhay pa si Parker dapat. Nakabigay rin kasi si VR tapos naka-split. Ganun rin, no? Yung scenario. And eto na nga. Without this key heroes for Tundra, third tower secured. They're going for more. Set of racks dito. Napasama yung pang gagago ng dalawa sa baba. Kaya nga, nagkulang yung mga hero nila. Di naman tatama yung tornado. Good dodge with the simulate. Sunstrike, di ko lang saan po na to yung pala. Di daw yung kumonek. Oy, may Uy. banner yan. 3 hero, gosh, tumama naman doon. Pero as for Vision, when they go in, tamang poke na naman. So eyes on the prize. Milirax lang talaga dito for the side of Aurora. And after this, disengage. Malinis lang yung gagawin ng Aurora ngayon. Hindi ko alam ba't ganito ginagawa ng Tundra. Okay naman sila sa team fight. Pero, ganun pa rin. Same as minute zero. Gusto pa rin nilang mas Split bigay pa rin. ng space. Split. Ba't dapat si Invoker na yun nandun? Hindi ko rin alam. Yung support pa rin eh. Like, alam mo yun, may palag naman na sila sa team fight eh, no? Hindi lang nila ma-execute na maayos. Laging may kulang eh. Parang hindi nagkakasundo eh. Pero, maano pa rin nila yan. Tamang timpla. Niniwala pa rin ako, isang one big fight lang, kaya pa rin nila ma-turn around. Chill lang nila muna Pero to. for Aurora, kasi may pambasag ng combo, no? Yung Aeon Disc. Pwede rin siyang front line, no? Gawin yung backlines. Tapos magiging maganda na yung positioning dito ng Tundra. Tsaka yaman na ng tatlong core ng Aurora. Ito, almost Shiva's Guard, si Mikoto. So, another item na ba para sa side ng Aurora. Yung Wind Ranger, kaya sabi mong mas mayaman yung Luna. In terms of damage, no, yung pag sa kill ng hilo, yung kill threat, mas mataas to, focus pero to. Si Luna, medyo spread lang yung damage nito. Kailangan niya MKB, hindi rin. Ano ba? Ags? Hindi niyo Kung problema. may Aeon Display. Sobrang hirap na. Bigla. Dalawa may Aeon Disc sa core. Paano to? Ayun yung, Supports muna. yun yung problema ni Luna eh, no? Hindi siya yung
MKB carrier na carry. So, isa rin yun sa problem niya kapag Wind Ranger kalaban. Wini-windrunan ka lang. Mamaya magbe-play rin siya. And take note, Paul, di pa rin natin nakikita yung disrupt sa kanya ha, plus purge. Yung pa, di ba? Medyo annoying nga yun kahit anong yaman niya. Ito ang annoying, babasagan ka lang ng ganito. Primal Split, kunimit AWS. And kung di ako nagkakamali, may refresher orb to si WS. So, Yaman. first split, 4 objective, yun lang yung magaganap. Eto na naman yung Shadow Shaman. Just trying to split right now sa may bottom lane. Together with Invoker this time around. So they're trying to even out the trade as much as possible. Pero mukhang 45, kukumit naman dito ng side ng Tundra. But looking at that Milirax, Bottom, babasag rin. makukuha naman ata na ng Aurora dito. Pero how about their bottom set of fracks? Mukhang okay lang to for Aurora na even trade. E di bottom na sila next. Lamang sila sa mid eh. Going for Megas, di ba? Pero nadepensahan pa, don't tell me. Nadepensahan. Hindi na kinumitan, no? Nag-40 rin. Ay, nabasag! Tol! Na-tornado! At may Nabasag naputan na. silang freebie dito, si Jack Jack. Lagi nabasag. Grabe naman yung tornado na yun. Sobrang on point. Nakalir niya yung mga heroes, no? Sige, next Roshan wa, doon na magkakatalo. Ito na talaga yung nantayin natin. Sana naman, yung next Roshan natin, yung tipong May, walang na-pick off, di ba? May contest naman, no? 5v5. Ang hirap kasi pag napitasan na naman si Tundra. Mukhang doon pa naman parang mas madaling tumingin fight for Tundra, no? Yung tipong pag sa Rosh Pit. At least, alam mo yung area na pwedeng paglaruan, madaling makapag-ravage ng matino. Pero, Sikip, no? mga BKB kasi yun is available yung problem mo naman. Saka yung Fatal Burst doon, oh, no? Talagang 5 kayong hero doon. 5 hero magsasalo-salo dyan. Pero di yata bibigay ng Aurora pa. Pero pwede nga silang pumusyon sa bottom, no? Once na na-reveal yung position ng Tundra, takot sila, baka naka-smoke lang dito. And kung ikaw yung Tundra, hindi mo na-afford yung isipin mong trade ulit, di ba? Para sa Mega Crips na to eh. Oo. Hindi na para sa trade yung magaganap dyan. Satanic dito for Luna. So, at least, more item. Sustain na rin to in a way. Para mas tumagal yung Luna sa teamfight. Spark na nga yung birthday ni Rabi. Dire's top tower. Ganun. Ano ba siya dito? Tundra? Underdog, tsaka Tundra. Radiant's middle barracks are under Magandang attack. team Dire's fight. top tower. Pero Oh. pinabasagan lang Eto sila. na yung ngaw-ngaw. Ayan na, BZM! Alisin na dapat yan sa Tundra. Palaging baog sa mid na Palitan mo, boss. boss naman. Daming championship yan. Oo. Palitan mo kaya, di ba? Pero mamatay yung Jakiro dito sa may mid lane. And now on top, BZM Basta. speaking! Sige, Yun palitan na. na, palitan na! Sige, sige. Tanggalin na to, laging Ano yan? pala. Palaging baog eh. Sakto yung ngaw-ngaw mo, boss. Ayan, namatay. Solid ka, solid ka. Totoo yan. Tama pala. Hindi pala ngaw-ngaw yun. Totoo pala. Sangayon kami sa'yo, boss. Binanggit si BZM namatay. Grabe nga rin si Director. Namatay tuloy. Pero yaman niya pa rin kanina eh. Kaso nga lang ngayon, talagang follow-up na. Linkin kaya siya or BKB. Yung BKB No, talaga. Walang defensive item eh. Hindi pa rin yata niya nakukuha yung BKB. Ayan. Surprise. Ano yun this? Harapan ka talaga niyan. Ganyang kataas yung buhay, may Aeon Disc pa. Kahit may nullifier ka nga, parang safe na safe pa rin yan eh. Mga maganda. Ayan this Lincoln, BKB. Yan, tatlo. Pagsamahin mo na, BG. Para talagang hindi ka na mapitas. Under attack. So mukhang makakapag-buy time pala naman yung Tundra dito. Waiting for the Invoker. Roshan is up. Check na rin ng Aurora. Ayan na nga. Do you think papalipatin pa ng Aurora para advantage sa outpost? Puno yata dito. Hindi, papalipatin mo na ito. Team fight muna. Team fight muna, Aurora. Alam naman nilang... Oh, look at them, Mikoto. They're hunting down BZM. Nakita ata siya ng Brewmaster. At the same time, Ari dito spotted. Now, Tidehunter trying to help him out. Ando naman yung Anchor Smash, yung Dead in the Water with the Shackle play. Chaotic offering. But the problem is may Aeon this dito yung Void Spirit. They managed to bring down BZM once again. BG. Nangangawan kasi boss. Dissimulate, Mikoto will be able to fight back as he'll step onto the right side. Para mawala nga naman yung upheaval. As for White one dito, together with his gang, kailangan mag-atras for the side of Tundra. Walang buyback Invoker and look at WS. He's not afraid. He's charging in. Walang magawa si Luna, Paul. Tira-tira, Lucen. Yun Pag nagpakita ka ba, bigla ka na tatanalan na siguro ng Wind Ranger. Focus pa ka na. yun nga eh. Sobrang hirap, no? Dire's middle I tower. mean, pagdating sa carry, lugi sila sa team fight. Okay, another one.
Ano yun? Lilipat naman si Rosh. Ano ba, hindi na ba talaga makukompleto yung Tundra dito sa team fight natin? Baka allergic sila sa Rosh fight. Grabe. Yung amplified damage. Laging pag magro-Rosh, kulang. BGM, ang layo ng direksyon mo. Umiwalay sa kampe. Nakita kasi siya nahabol siya ng brew Yung brew yung may hawak ng gym pero ito, Parker? Aurora looking for the right target. That's gonna be Luna! Grabe si Parker. Mag-Roshan yung kalaban, nandun ka nagpa-farm sa may river. Parang wala siyang pakialam. No? Kasi naka-tunnel vision siya sa pag-push ng waves. Hindi niya alam, hindi niya alam na magro-Roshan. Alam niya naman no? Mali lang ang tansya. Saan ba niya naisip yung Roshan? Baka naisip niya yung dati pang patch, yung nandun sa may mga Tormentor pa. Ayun sa dulo, sa corner. Hype ka Parker, nasa river yung Roshan. Akala niya kasi nasa Tormentor pa yung mga Roshan Ayun si Parker. sa gitna. Ayun ka talaga. Bago sila ng high ground deep, ayaw ng 80. So meron ng repression. Weird yan. 25 na rin. Ano naman yung talent niyan. Ang sarap niya. Hindi, ano to? It's all part of the plan para sumugod yung Aurora sa base nila. Pero now with the split committed, what can they do about this Brewmaster? Na-force na yung buyback dito for the Luna. He'll be tipping in. That's gonna be Void Spirit. Pops the E in this. There goes the Ravage with the Nullifier. There goes the Cataclysm. And not to bring down Mikoto right now. Has the buyback. Will they continue the fight? Disruption dito over to Parker. And that's gonna be Shadow Demon next one to fall. Now pops the E in this. Refresher once again para sa Brewmaster with the Primal Split WS. Yung Earth Ruling nasa labas. Good shackle play over to Parker. That's a dieback for the Luna. And buyback for Mikoto. They want to finish this game. Cyclone up in the air. Busy and pops the BKB finally. Tide 100 dito is very low. Trying to back away this time around. Glipper to hold him at least. And Focus Fire will continue. Not enough damage to bring down 33 right now currently. So they might be going for the push once more. Trying to get those megas. Grabe si Parker sa mga position. Talagang tapot katawan no? Imagine magbabayback pala siya. BKB pa siya bago mamatay. Pero ito, Wind Ranger natalo na with Nullifier for 33. Disruption will coming in, setting things up, or maybe saving Mikoto on the backline. That's gonna be Shadow Shaman spotted with Astral Step. WS trying to ignore him right now. Ano naman yung control given, pero I think with Vessel, enough nga ba? There goes the Meteor with the shackle play, holding down the Brewmaster, and Brewmaster dito, eating those mid-balls. He's gone. Buyback immediately. They want to continue this push still for the side of Aurora. Wala pa ring Luna for 70 seconds. No buyback for him. Sure, 3v5 to, boss. Ice Pad, 33. Still tanking those damage from the Wind Ranger, but look at the Focus Fire. It's working! As of the moment, they have the Macro Fire for that follow-up damage, and that's gonna be tied using that buyback. Invoker goes down for 80 without any buyback. 2 heroes remaining on the side of Tundra. Ice Pad to hold them in place. Wala naman magta-target for the side of for the Tide Hunter right now, pero ando pa rin yung Focus Fire. Again, for Vitium, after cleaning up the set of Brax, claiming that Mega Clips, taking down 33 in the process. It's all over. Aurora dito, a clean victory for the game number 1. Like, napagulo lang maglaro talaga ng Tundra na especially si Parker siguro. Yung timing niya tol, yung mga papitas niya, okay lang yung mga support Grabe diba? sila. Kaso nga lang, si Parker, siguro mas okay pa ako, nag-aganim siya may tulong, hindi rin siya makapalo Boss, nagawa nila Nagawa nila yung combo dun sa gitna. Ravage, Cataclysm. Nag-work, 3 heroes down, pero after nun, wala na. Wala na. Ginagalingan lang ng Aurora dito. Pagdating sa Pico, paggaling, special doon sa sa Secret Shop, no? Dami nilang nabiktima doon. Una si Parker, tapos yun nga si BGM. Nakakulangan sa disiplina dito si Tundra. Hindi sila nakapag-regroup or na-position na maayos na yung Tundra after nung manalo sila ng isang engagement. Right after that, talagang puro Aurora, iniisa-isa sila dito. So, wala. Tinry naman na, alam mo yun, madrag ng Tundra, very Tundra specialty. Idrag yung game na nakapag-farm pa rin sila pero di kinaya Daming awkward na Ito isa pa to yung unang medyo awkward pa to, di ba na lumaban sila, wala naman pala yung Luna. Walang Golem, lang Ravage, walang Eclipse. May mga pilit silang gustong gawin, no? Tinatry nilang i-bait yung kalaban. Ang nangyayari, sila yung nadadamay dyan. Hindi bait yung nangyayari, success sa kalaban. Success no? Namamatay talaga sila Mahirap, ang ganda lang rin ng performance, no? Especially si Idol Mikoto. Early pa lang talagang binabasag nila yung timing dito ng Tundra. Kasi natin pa konta sa Invoker sa lane, yun na lang siguro. Ang aga kasi pick
Last pick Luna lang pala gagawin mo. Ay, di pala. Last pick, ano pala? Tide. Tide pala. Tide din pala yung last pick. Di pala yung night pick. Ito, mga paisa-isa nila. Hindi Diba, pa kamo, hindi naman- hindi pa kamo, inuna yung centaur na lang. Di pa naman ban yung centaur nung time na yun. No, eh. Gusto nila lumaban ng hindi pabor sa kanila, no? Ayun yung nahuli yung yung Luna din. Ayun yung Rabbit si Jakiro mag-isa. Para High mapatay. ground na, no? Wala sa ayos, Team Tundra. Walang team fight na nakita, no, na maganda for Tundra. Talagang kulang-kulang lagi yung nangyayari dito. May kanya-kanya silang fina-farm, pina-push. May kanya-kanya silang plano dito sa buhay. At dahil dyan, game 1 dito belongs to Aurora. And MVP natin dito for this game. Sino nga ba? Si Mikoto siguro. Ganda na ginawa. Mikoto or VR no? May mga solo in siya pero Mikoto na nga. 12-1-17 sa kanyang Void Spirit. Isang Grabe beses naman lang pala talaga. namatay Isang ito. beses lang. Yan yung mga pressure niya talaga. Yung nagka-vessel, tuloy-tuloy. Ang ganda ng itemization niya na yung order ng item, yung early A yung disdain niya, kung Aha. ganda. Yan, sobrang smart nung ginawa ni Mikoto dito. Talagang stepping up, no? Dahil nung si Lorna nag-stand din sa Aurora, ganda na pinapakita. So ngayon na bumalik siya sa Aurora, ganoon din naman pinapakita niya sa mid lane performance sa dito na sinasabi niya, hindi ako papalitan ni Lorna. Oh, sayang. Ayaw bumalik sa si. Ganda. Meron pa ba tayo papapakita dyan, direct? Wala na. So, ito na nga dito magkatapos yung ating game number 1. Question is, kaya nga ba i-force yung game number 3? Since di naman malabo, no? Both teams, parang even naman talaga to para may stand-in na carry. So, we'll see and find out, guys. Magkakaroon lang tayo ng short break and be right back tayo dito para sa ating game number 2.